Tayo pagmamahal ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain na ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ibanghen, kaligtasan. At ang lahat ng mahal ay aming inanya tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ibanghen, kaligtasan na dadali papangaral ng ating minamahal mga aral, ng ating beloved preacher, beloved Brother Joey Mancera. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Bob De Luna. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, ang iyong huling propeta. Kami po'y taus-puso nagpapasalamat sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pakikinig na iyong banal na salita, kami po ay humihingi ng kapatawaran, nagpapakumbaba. Langisan mo po ang iyong banal na salita. Pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus, at sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat pong sumigaw ng praise the Lord. Una tigit sa lahat po, aking ipinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhatin, pagsamba sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nagpapaabot po tayo ng dobleng paggalang, bumabati na isang magandang hapon sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, ang huling propeta sa ating kapanahunan. Ito'y ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay. At lagi po nating inaalala, we always remember the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. And we give respect to the beloved children-in-law, grandchildren, to the whole beloved family. A pleasant afternoon po. We love you so much. To all our beloved brethren, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, maging live webcast viewers sa buong mundo, maging dito po sa lugar na ito, sa ating mga bisita, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. The greatness of God's power, mga minamahal ko, ang kapangyarihan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal ko, ang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Atin pong basahin, mga minamahal ko, dito po from the book of Psalms, chapter 66, verse 3. The book of Psalm, chapter 66, verse 3. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Ito po sa mga awit 66, talatang 3. Inyong sabihin sa Diyos, napakakakilabot ng iyong mga gawa. Sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan ay magsisuko ang iyong mga kaaway sa iyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa buong mundo, ang kailangan natin ngayon ay ang kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal ko, alam natin ang kaganapan. Anytime pwedeng sumiklab po ang sinasabing World War III. Ngayon pa lang, talagang hirap na po ang mga tao. Tumaas, maging gasolina, lahat po, antas ng kalamidad. Ngunit sa ating banal na gawain, narinig natin ang mga buhay na patotoo. Lumakad sa pananampalataya, mga minamahal ko, hindi kailangan ng mga proteksyon nagmumula sa karunungan ng tao, ngunit sa kapangyarihan ng Diyos. Kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos. Mula pa noong 1975 hanggang kasalukuyan, kung umabot pa tayo ng 100 years, ang iwinawagaygay natin, ang idinideklara natin ay ang kapangyarihan ng Diyos na buhay sa banal na gawain na ito. Nasubukan na natin sa ating bansa. Mga minamahal ko, na kung saan
Dumating ang pagkakataon, 1972, merong martial law. 1986, ginamit ang people's power. Mga minmahal ko, ngunit hindi naglaon. Eto na, 1987, may kudeta naman. Ngunit doon naman ipinakita ng Diyos sa kudeta na yon. Nandun ang ating dearly beloved parents in the Lord sa dako ng PTB4. Mga minamahal ko, kukubkubin na ang bansang Pilipinas sa magitan po ng mga rebelding mga sundalo. Ngunit to the rescue, nag-decree ang ating minamahal iginagalang na pastor. Samantalang yung mga choir, finest choir, lalabas sila ron, pinagbabaril, hindi tumatalab ang mga bala. Naglalaglagan, grabe ang himala. Maya-maya, may inilalapit na sundalo, government forces, mga minamahal ko, sundalo ng ating gobyerno, yung pro-government. May tama ng bala. Binaril. Sergeant Celeste, ipinanalangin ng ating minamahal, iginalang na pastor, mga minamahal ko, ayan, tayo uli. Mga biglang lumakas, patuloy na nakipagbaka upang ipagtanggol ang ating gobyerno, mga minamahal ko. Nung nag-decree ang ating dearly beloved pastor, sa pangalan ni Jesus, maprosen kayong lahat, sumuko kayo sa pangalan ni Jesus. Ano po nangyari? Bigla pong nanahimik lahat ng mga rebelding sundalo, natalo sila sa labanan, nagsisuko sa ating minamahal na gobyerno, mga minamahal ko, nagkaroon ng kapayapaan. Lahat magsabing, praise the Lord! Mga minamahal, nagkudeta. Kasunod nun, mga minamahal ko, yun namang bago yun, mga minamahal ko, 1986, people's power tayo, ito rin magpapabago ng gobyerno natin. Naalala po natin, we remember that. Talagang grabing sakripisyo ng marami nating kababayan. Mga minamahal ko. Ngunit, noong 1987 naman, bago mag-kudeta, Enero yun sasakupin na pala tayo ng komunista. Ang ating dearly beloved pastor, nag-ayuno, nanalangin, yung mga ngaral na wala sa katotohanan. Nanginginig sila. Ipapahamak kami ni Evangelist Almeida. Mga minamahal ko, ang sabi ng ating minamahal at ginagalang na pastor doon sa Luneta, hali kayo! Subukan nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sa lahat ng mga komunista, pumila ang lahat ng leader ng relihiyon. Mga minamahal ko, i-firing squad, ang hindi tamaan ng bala, hindi tumalab, siya ang nasa buong katotohanan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Magpasalamat tayo. Merong tunay na propeta na inihahayag niya ang kapangyarihan ng Diyos. Diniklara, communism is Satanism. We hate communism. This is a godless ideology na ito po ngayon ang pamunuan na kung saan nagdideklara ng gera. Ngunit, salamat sa Diyos. Mga minamahal ko, sabi ng ating minamahal at ginagalang na pastor, iniibig namin ang mga NPA, iniibig namin ang mga komunista sa galit ng pamunuan, mga minamahal ko, ng mga communist movement. Nagpadala, mga minamahal ko, hindi ordinary mga tao yun. Talagang pumapatay sila, magagaling bumaril. Ngunit ang mga armas nila, hindi nila makalabit, mga minamahal ko, they were frozen in the mighty name of Jesus. Pagbalik nila doon sa kanilang lugar, pag kinalabit, pumuputok. Kaya sabi po ng isang commander, mas maganda, sumuko na lang tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya iniwan nila mga armas nila. Ang dala na nila ngayon ay Biblia. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, walang lugi sa paglilingkod sa Diyos. Laksa-laksang mga himala, di mabilang. Kailangan pa ba mag-alinlangan ka? Tingnan mong mabuti ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dinala tayo sa ministeryong ito upang maingatan sa landas ng matuwid. From the book of Proverbs chapter 2, verse 20. The book of Proverbs chapter 2, verse 20. That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
Mga Kawikaan, Kapitulo 2, versikulo 20. Upang ikay makalakad ng mabubuting tao at maingatan ng mga landas ng matuwid. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po pinag-iusapan dito sa Pilipinas ito. Buong mundo, mga minamahal ko. Ito po ang pinakananasa, ang nais ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, na tumaas ang pananampalataya, mga minamahal ko, upang ang bawat isa ay makalakad, lakad ng mabubuting tao. Lahat magsabing, praise the Lord. Dati-rati, mga kriminal, mga hold-upper, mga snatcher, mga taong hindi kumikilala sa Diyos, sukdulan ng mga kasamaan, nasa kadiliman, ngunit isang araw sa magitan ng krusada, sa magitan ng TV program, radio program, sa magitan ng paghahayag ng ating minamahal na mga kapatiran, the soul winners, mga minamahal ko, dati nagpapaiyak ng tao, ngayon makita mo umiiyak, nagpapatotoo, bumait sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at iniingatan sa landas ng matuwid. Kaya kahit anong kasamaan ang dumating, nananatiling mabuti ang tunay na Kristiyano. Lahat magsabing, praise the Lord. At ang Espiritu ng Diyos, pag walang Espiritu ng Diyos, ngayon pa lang marami na ang nanginginig, natatakot. Anong mangyayari? Mga minamahal ko, ang sabi na po ng banal na kasulatan, magkakaroon ka ng takot sa mahal na Panginoon pag sumayo ang banal na Espiritu at meron kang kapangyarihan. From the book of Isaiah, chapter 11, verse 2. The book of the prophet Isaiah, chapter 11, verse 2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 11, ang talata ay 2. At ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kaniya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan muna po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal ko. Ang Espiritu ng Panginoon ay sa Kanya. Ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan. Pag nasa iyo pala ang Espiritu ng Diyos, ikaw na pinakamatalino. Mga minamahal ko, hallelujah, praise the Lord. Maunawaan mo ang espiritual na bagay na iibig ka ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bibigyan mo ng lubos na kahalagahan ang kaligtasan na natanggap mo mula sa ating dakilang Diyos. Ang diwa ng payo, patuloy nating sinusunod. We believe, mga minamahal ko, we obey our beloved parents in the Lord, for this is right. Sa ikabubuti po natin, mga minamahal ko. At ito'y katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Mga minamahal ko, maraming pamunuan ngayon na iba't ibang bansa na bulag. Ngunit mapalad po dito sa bansang Pilipinas. Ipanalangin natin na magkaroon ng spiritual government. Anong sabi po ng foreign national na pinalaya doon sa dako ng Talipaw? Nung in-interview, sabi ng ating former president, pray, it works. Nagtagumpay ang Jesus Miracle Crusade. Ano po ang binanggit ng isang foreign national doon, European? Mr. President Almeida. Na binanggit, napatingin ng ating former president, dapat lang, mga minamahal ko, higit pa sa pamunuan sa mundo, ang pinangahawakan at ginagabayan sa pamamagitan ng panalangin, mga minamahal ko. Ang kaalaman, yung magkaroon ka ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, di meron sanang kapayapaan sa buong mundo. Walang away, kundi ang pag-ibig mula sa ating dakilang Diyos. Hindi ang mapamuksang maarmas na ngayon ay ibinabandera ng maraming bansa. Supersonic na, mga minamahal ko. Sa isang iglap, ngayon nagbibilang ng maraming patay. Ngunit sa Jesus Miracle Crusade,
ang pinakamatinding armas na ating inihahayag ay ang salita ng Diyos. Hindi lang libo-libo ang pinagaling, hindi lang libo-libo, milyon-milyon na ang pinagaling at binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Armas na totoo na ito ang ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang banal na salita, upang ikaw ay maging mabuting mamamayan, mabuting Kristiyano at tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, sa huling panahon natin, ang ating mga tuhod, pwede nating gamitin sa pagluhod. Ang ating mga kamay, itaas natin na walang hanggang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Pag tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, hayaan natin ang mga luhang ito'y tumulo upang mahabag ang ating dakilang Diyos. Pray, this is the only way. Mga minamahal ko. From the book of Ephesians chapter 6 verse 18, atin pong basahin mga minamahal ko. The book of Ephesians chapter 6 verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Dito po sa Efeso, Kabanatang 6, talatang 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Amen. Praise the Lord. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat ng buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Sa lahat po, mga minamahal ko, sa mga baguhan, dito po iginugugol ang mahabang pananalangin. Magmula umaga, matatapos yan halos 3 o'clock na. Tuwing may banal na gawain, dito po tayo nagpupuri, ngunit patuloy po. When we have experience, nung ang ating dearly beloved pastor ay nandoon sa Talipaw, Sulu, nakikipagbakang espiritual. Ang banal na iglesia, sa lahat ng mananampalataya, araw-araw nagpupuri sa Diyos. Halos araw-araw nag-o-overnight mga minamahal ko upang kahabagan ng Diyos. At ito'y nagtagumpay sa pagkakaisang panalangin, mga minamahal ko. Ganon din sa huling panahon natin, mga minamahal ko. Ang sabi po ng banal na kasulatan, na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing ng buong panahon. At mangagpuyat kayo sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Mga minamahal, ito na lamang ang pinakamaganda, the best na magagawa natin. Doon umaatras si Satanas. Doon sumusuko ang kapangyarihan ng kaaway. Na sa panalangin ng mga banal, sa panalangin ng matuwid na tao, sa pangungunang dalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of God, nasaksihan po natin at patuloy nating nararanasan ang mga dakilang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi lang dito, maging sa buong mundo. Lahat magsabing, praise the Lord. Subok na po ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ang bawat isa sa atin, maging matatag sa huling panahon. Ang sabi po ng Efeso, Kabanatang 10, tuloy ang basa hanggang 17. Sa katapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbisiis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa lalang ng Diablo. Hallelujah. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu at kasamaan ng dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat,
magsitibay. Magsitibay nga kayo na inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kaligtasan. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangagniningas ng suluygin ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, pwede nating gawing memory verse to. Gawin nating code of conduct natin sa huling panahon. Ito pala ang pagtatagumpay upang ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos ay hindi mawalay sa atin. At ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, sa ating huling talata from the book of Isaiah chapter 25 verse 9. Amen. Praise the Lord. The book of the prophet Isaiah chapter 25 verse 9. And it shall be said in that day, Lo, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. Dito po sa Isaiah Kapitulo 25, versikulo 9. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya. At ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon ng ating hinihintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Amen. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa araw na yon, malapit na po. Konting tiis na lang. Narito, ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinihintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung ating naalala, mga minamahal ko, huwag nating kalimutan during the Iraq, dun sa gerang yon. Mga minamahal, ang sabi po ni Saddam Hussein, I will wipe out the whole world sa magitan po ng biological weapon to the rescue. Nandun po ang prayer ng ating dearly beloved pastor. Idiniklara na sa buong mundo, maging sa mga news, mga minahal ko, nakinig sila. Ang sabi ng ating minamahal at ginagalang na pastor, pag pinakawalan ni Saddam Hussein ang kanyang biological nuclear weapon, hindi makakapuksa, suspended in the air. Mga binabahal, kung ikaw ay talagang tunay na Kristiyano at subaybayan mo ang kaganapang ito, manginginig ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon dahil wala pong pumutok. Hindi po bumaksak sa mundo natin ang biological weapon na kung saan marami ang mamamatay. Doon pa lang, maaaring nagtapos na ang mundo natin. Ngunit, nagtalaga ang propeta ng Diyos, ang salita ng Diyos na inilalagay sa Kanya ay may kapangyarihan. Kaya nga mga minahal, walang pag-aalinlangan. Magalak tayo sa pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong katatakutan. Walang armas na magtatagumpay sa atin. Subok na natin yan, mga minahal ko, sa mga buhay na patotoo, maging ang ating mga kapatiran ng mga Air Force, sila po ang nagbagsak ng bomba during the military assault doon sa Talipaw. Imposible, sabi nila, dahil utos ng gobyerno, susundin. No Man's Island na po, binagsak ang mga bomba sa ating minamahal at ginagalang na pastor with the 12 prayer warrior. Bahala na! Dahil ang punteriya niya, yung mga Abu Sayyaf na nakasama ron. Ang mga Abu Sayyaf nagtago. Sabi ni Commander Robot, sabi niya, mala pastor, booming.
Pray for us. Salamat sa Diyos. Pati sila nadamay sa pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Ang lalakas po ng mga bombang yon. Ngunit, wala, parang alikabok lang sa ating binamahal at iginagalang na pastor. Magalak tayo sa kanyang pagliligtas. Kaya nga mga binamahal, Christian on the go in these last days, maging matatag tayo, mga minamahal ko. Yung pulpito ay banal. Pag narinig natin ang mga patotoo, yan ay kayamanan natin. Mga minamahal ko, yan ang magsisilbing kalakasan natin. Ikaw mismo, kahit isa-isahin ang mga himala, pipigilan ka na lang, pakisyorten na lang. Dahil ang dami, sobra-sobra ang gawa ng Diyos. Kaya yung mga pagsubok ngayon, konti lang yan. Mga binamahal ko, kung ikumpara mo sa mga dakilang pagpapala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po ako magtapos, pero sasalamatan ko ang ating dakilang Diyos. January 2, critical po ang aking beloved wife. Beloved wife, nandito po ako sa church. Nag-240 over 160. Totally paralyzed ang aking beloved wife. She was dying. Ngunit sabi niya, Mahal Panginoon, kung kukunin mo ko, kunin mo na ako. Ngunit ang aking beloved wife, no, Mama, pagagalingin ka ng ating mahal na Panginoon. Pag-uwi ko po, umiyak ako ng di kawasa sa ating mahal na Panginoon na iparating sa ating minamahal at kinagalang na pastor to the beloved children. Ang kalalagyan ng aking beloved wife. Karakadaka, isinala ko kagad ang preaching ng ating dearly beloved pastor. Gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos na dinadala ng propeta. Pagkatapos, monitoring ang blood pressure, naging 160 over 100. Baldado po, paralyzed totally ang aking beloved wife. Sabi ko, Mahal na Panginoon, dito mismo sa tahanan ko, kung paano ko nakita sa mga krusada, ang mga lumpo ay yung pinalakad, yung mga mamatay ay binuhay mo. Ngayon, mag-ibala ka. O kinaumagahan, tumayo na ang aking beloved wife para wala nangyari. At the age of 60, for 27 years, na pinagaling ang kanyang colon cancer at ovarian cancer. Hindi na siya nagpa-injection. Hindi na siya nagpa-chemotherapy. For 27 years. Hanggang ngayon, buhay. Wala pang 1 week, ayun po, pumapasok na sa kanyang trabaho. Anong katatakutan mo sa huling panahon? Kasama natin ang Diyos. Hindi siya nagkukulang. Wala siyang katulad, mga minamahal ko. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inaanyahan natin ang mga bisita, mga baguhan, upang sila'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging ating live webcast viewers, habang ibinibigay ko pa ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved brother Hill Cruz. God bless you, beloved preacher Bauer, Joey. At habang ating inawit ang papuring awiting ito sa ating inibig ng mga baguhan, dito po kayo sa harapan, tanggapin ang forma natin pinakamamahal pa noon. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Hallelujah. Itaas ang ating makamay. At minsan pa natin bulay-bulay ang dakilang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yes. To declare the steadfast love Hallelujah. and thy faithfulness. I love you so much. Hallelujah. To the use of the fruit and the whole
pinagpahal ng tao sa mundong ito, tayo na napabilang sa Jesus Miracle City International Ministry. Sapagat lahat tayo, mainibig ko, nakita natin, namalas natin ang dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. Nakita natin, mainibig ko, tayo mismo, nakadama, naranasan mismo natin. Nakita natin kung paano tayo pinagaling ng ating mahal na Panginoon, kung paano tayo pinago, paano tayo nakapayapaan sa puso't isipan at magpaparapan ng buhay na walang hanggan. At yan natin lubos na pasalamatan sa ating mahal na Panginoon sapagat tayo pinagkalooban na totoong pastor ng ating kaluluwa na nanalangin araw kami ng sakripisyo upang ikaw kung tayo lahat makita natin ang dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Puri ka, mahal na Panginoon. Pulay-pulahin natin mga kapatid. Isipin mo kung ano ating kalalagayan na wala pa tayo sa gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin mo kung ano ka dati. Tayo natin nakaadang sa kabahamakan, mga ibig ko. Subalit ngayon, naramdaman natin, nakita natin ang dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marapat natin sa pasalamatan, papurihan. Hallelujah! Patuloy tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah!
sa ating mga iniibig na mga baguhan, maging sa ating beloved Workers viewers, kayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nais niyo pong maranasan, makita mismo at maramdaman sa inyong buhay yung dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, isang araw ipapahayag niyo rin, meron pong 4 na susi ng kaligtasan. Tatlo ang inyong gaganapin sa oras na ito. Unang-una yung pong pananampalataya sa nag-isang Diyos sa buhay. Ng pananampalataya sa ng Biblia ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya, hindi mo pa nakikita sinampalataya mo, diyan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kululugdan ng ating dakilang Diyos sa buhay. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kailangan kasi sumampalataya ng isang Diyos na siyang tagapagbiganti sa nagsisilapit sa Kanya. Kaya napakalaga po ng pananampalataya. Pakinggan niyo po kanina ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ang mga patotoo, musbong inyong maliit na panaltas ng puso, yan po yung magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa, yung makadiyos na pagsisisi. Nang sabi ng mga kasulatan, lahat tayo nagkasala at walang umabot sa kalooban ng Diyos. Walang isang matwid, wala. So paano tayo magiging matwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Kailangan tayo magsisi ng taos puso. Pag tayo nagsisi, wag mo nang babalikan yung dati mong ginagawa. Ang lakad mo patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At upang ganap mong masagawa yung dalawa na ito, pananampalataya pagsisisi, kailangan ganapin mo yung pangatlong reglamento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi sa banal na kasulatan, mangagsisi kayo at magbautismo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpatawad ng makasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat ang problema, sulan kasama nilubog sa tubig, pag ahon mo, naiwan na yun doon lahat, isa ka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iiwan mo na yun, ang lakad mo na ngayon ay patungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi po natatapos po yun doon, kailangan yung pagkapatuloy, pananatili, upang yung pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito, babaptismuhan kayo ng kanyang banal Espiritu. Sabi sa banal na kasulatan, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating dakilang sa buhay? Kinakailangan po inyong pagpapatuloy, pananatili at paglakad at pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa oras ito, taas ang ibig ng mga baguhan, pakitaas po niyong dalawang kamay. Pakipakita po niyong mga mata, maging sa ating beloved Workers viewers. Gayahan niyo po yung aking panalangin sa sambitin, kasama tuos po sa pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinagpapasalamat sa oras na ito na aking napakinggan ang iyong banal na salita. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at ang akong maglilingkod sa iyo at iligtas mo rin maging ang aking mamahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kayo magsisi at kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Kristo na pinagbubulan ng mga biyaya. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelista Will Almeida and the Papa of God, sa aming mga iniibig na mga kabayang tumagin sa aming beloved Workers viewers na tumanggap sa iyo sa oras to, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalan dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging kalamamahal sa buhay. At ito po ang kanilang simula ng kanilang paglingkod sa iyo, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang sila sa gawa, pananampalataya pagsisisi. Yung pong pangatlo, after po ng ating closing prayer, wag na wag po kayong uuwi na hindi po magpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat kung kayo uuwi na hindi po nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ng Diyos yung kasalanan, ayaw nyo gagaling yung karamdaman, ayaw nyo mawawala yung mga problema. So, sa pag-uwi nyo po mamaya, isagawa nyo yung pangatlo, reglamento ng kaligtasan, baptismo sa tubig, sa na bagay, pag-uwi nyo po mamaya, baon-baon nyo ang kapatawaran nagmumula sa Diyos, ang kapayapaan, kagalakan, kagalingan ng karamdaman. Amen, praise God.
Isagawa niyo po yung mamaya after po ng ating closing prayer. Sa inyo po pagkapatuloy, pang-apat, babaptisin mo ko ng banal Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tuwag natin ang masalangat bilang kanyang mga anak. Sa ating mga Panginoon, closing sa ating pong prayer for the sick, ako po binibigyan po sa Blood Ordering Preacher Rob Blanc. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Hill. Tayo po maminamahal manalangin para sa lahat ng ating mga prayer request, anuman yung mga kahilingan ng bawat isa sa atin maminamahal sa ating dakilang Diyos ay walang imposible maminamahal. Tugunin ang ating malapay simalang kaparaanan. Tayo po muna ay magsisi maminamahal. Dakila po naming Diyos na magpere sa lahat ng mga banal. Pinakamamahal na Panginoong Isus sa pangungunang panalangin aming kagalang-galang na malapastor, Evangelist Walde Estrada Almeida, kami po ay naniklod sa inyong harapan, nagpapakubuhan, nagsisisi, sama kami nasumpungan sa aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, at tulungan mo kami ay po magawa lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handa sa anong pagbabalik, at gamitin mo rin po kami bilang ilaw at asin sa libutan ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pagligtas pa ng maraming kaluluwa, mahal na Panginoon, bago magbabalik, at aming po inaalay at aming tao sa puso, dakilang pasasalamat, mahal na Panginoon, nagkaloob ka ng totoong mamagulang sa amin, at ginagalang, mahal na Pastor, beloved, together, beloved children, mahal na Panginoon, ng buong katotohanan, mahal na Panginoon, at ngayon tinatamasa po namin totoong pinagpalang buhay, higit sa lahat ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin, at ginagalang, mahal na Pastor, na all beloved children, at lahat ng pagpapalang, walang hanggang spiritual, physical, material pagpapalang, mahal na Panginoon, upang patuloy papangalan nag-isang ebanghelyo sa buong kanipa, bago magbabalik, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Namin na mahal, ilihans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin po natin ating minamahal, iginagalang mahal Pastor, naglihans po sa atin, gayon din po sa ating mga loved ones, mga minamahal, at kung anumang uring karamdaman, problema o bisyo man yan, i-cast out po natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, spiritual problems, poverty, unbelief and doubts, God, being glory, pride, lust, covetousness, materialism, mga kainang bumabalik, cast out, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Problems are solved right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan natin muli ang ating mahal Panginoon, mami na mahal, sa katugunan, sa lahat ng ating mga dalangin, sa kapangyarihan pinagkaloob sa atin ng ating mahal Panginoon. Sapat narito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos na ang panalangin ay nakakabot sa kaharian ng ating mahal Panginoon, mami na mahal. Praise the Lord. Bangkitin po natin, mami na mahal, ang hallelujah, praise the Lord 3 beses. Pasasalamat, pagpupuri, 1,000,000 times sa pagpupuri sa ating mahal Panginoon. Sabay-sabay po tayo, mami na mahal. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Glory to God. We love you so much, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal Panginoon. God bless you so much, mahal. Praise the Lord.